kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang nagdudulot ng pag-ibig na mataos upang kamtin ang pagtubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga taga-sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay ngayong 3 linggo sa panahon ng Kwaresma. At tila patuloy tayong pinapaalalahanan na ngayong panahon ng Kwaresma ay panahon ng pananalangin, pag-aayuno at pagkakawang gawa sa ating kapwa. Pero sa araw na ito, mga kapatid, magandang tingnan na tila may pinapaalala sa atin ang Panginoon. At ang pinapaalala sa atin ni Jesus para sa araw na ito ay ang magsalita ng katotohanan. Magsalita ng mabuti, magsalita ng tama. Hindi lang sinasabi ng Panginoon na magsalita ka. Ngunit ang sinasabi at pinapaalala sa atin ni Jesus, ang magsalita ng mabuti, tama. Dahil kung titingnan po natin mga kapatid sa ating ebanghelyo, ang Panginoon din ay tumutuligsa sa mga Pariseyo at mga Eskriba. Tila pinapaalalahanan niya at tinatama ni Jesus ang kanilang pananaw patungkol sa kaligtasan. Na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa piling mamamayan, kundi ang kaligtasan ay para sa lahat. Higit sa lahat, para sa nananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, marunong pa ba tayong magtama ng iba? Kasi aminin ho natin o hindi, may mga pagkakataon na takot tayong magtama ng iba
dahil ayaw natin silang masaktan at ayaw din nating makapanakit. Pero kung titingnan natin mga kapatid, sa maraming pagkakataon sa buhay ni Jesus, siya ay nagsalita dahil alam niya yung kanyang pananalita, masakit man, pero ito'y nakakabuti. Masakit man, pero ito'y nagtatama. Masakit man, pero ito ay may malasakit. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, marahil ang paalala sa atin ni Jesus, magsalita ka ng mabuti at tama. Makasakit man, pero nanindigan ka sa kung ano ang gustong sabihin ng Diyos para sa iba. Manindigan ka para sa mabuti at tama. Manindigan ka para may sa buhay mo din ang panawagan sa iyo ng Diyos. Yun po yung unang bagay na magandang mapagnilayan natin. Huwag tayong matakot magsalita upang itama ang iba. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung tayo ay tinatama ng iba, magandang mapagnilayan din, marunong ba tayong tumanggap ng pagtatama ng ibang tao? Kasi minsan, pwede kang magsalita, pwede kang magtama ng ibang tao. Pwede mo siyang i-correct. Pero ikaw ba ay naitatama din kapag ikaw naman ay pinagsasabihan ng ibang tao? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ang mga Pariseyo po ay tila ayaw maitama ni Jesus. Bakit? Dahil ang tingin nila ay mas mataas sila kanino man. Mas mataas sila dahil sila ay pinili ng Diyos. Mas mataas sila dahil may kaalaman sila patungkol sa turo ng Diyos, sa batas ng Diyos. Pero mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, kung marunong tayong magtama ng iba, marunong din tayong tumanggap ng pagtatama ng iba. At magagawa lang natin ang mga bagay na ito kung marunong tayong magpakumbaba. Ang kapakumbabaan ang magtuturo sa ating tumanggap ng ating pagkakamali. Ang kapakumbaan ang magtuturo sa ating tumanggap ng ating mga limitasyon, ng ating mga pagkukulang. Kung kaya nating magtama ng iba sa ating kapakumbabaan, marunong din tayong tumanggap ng pagtatama ng iba. Mga kapatid, ang Panginoon po ay laging nagtatama sa atin. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, lagi tayong ginagabayan na gumawa ng mabuti at tama. Pwede nating tanggapin yon. Pwede din tayong humindi. Pero kung tutuusin mga kapatid, saan ba tayo dinadala lagi ng Panginoon? Hindi naman sa kasamaan. Ngunit lagi tayong dinadala ng mahal na pong Jesus Nazareno sa kabutihan. At matatamo natin ang kabutihan na ito kung sa puso natin marunong di tayong magpakumbaba. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus, huwag tayong manahimik kung nakakakita tayo ng mali. Ngunit magsalita tayo upang ang mabuti at tama ang mamutawi. At pero hindi lang natatapos doon mga kapatid. Kung tayo naman ang tinatama, magpakumbaba upang tayo naman ang maitama ng iba. Tayo naman ang maitama ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang grasya, biyaya na hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Makapagsalita ng mabuti at tama at matutong magpakumbaba. Amen.